Buenas, buenas, buenas! Papatuloy ho yung ating mga balita ngayong umaga ng Lunes. Lunes? Lunes nga, di ba? Lunes talaga ngayon. Ngayon naisip nyo lang Martes. Lunes talaga. Sige na nga, Martes na. Martes na ho tayo. Martes, yan ha. Okay. April Fool's Day ngayon. Pero may mga nangyaring hindi katawa-tawa. Ako po si Weng. Ako po si Buddy. Quezon City muna, sumalpok sa traffic light ang isang delivery truck na may kargang sako-sakong bigas sa panulukan ng Quezon Avenue at D2000 Street kanina pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa pahinante ng truck na si Rafael Santiago, binabaybay nila ang kahabaan ng Quezon Avenue nang bigla silang banggain ng humaharurot na Toyota Fortuner. Nabatid na galing ng Nueva Ecija ang truck na may plakang TPF 544 at papuntang Bikutan habang para ihatid ang mga bigas ng sila'y salpukin ng naturang SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ko ang traffic light. Ay bagamat wala namang nasaktan sa mga sakay ng dalawang sasakyan. Dinala na sa traffic sector ng Quezon City Police District ang hindi traffic light, yung driver ng truck para imbestigahan. Samantala, isang 13 anyos na dalagita ang patay. Nakita po ito sa loob ng compound ng Road 10 dyan sa Tondo. Sa investigasyon ay unang iniulat ng mga magulang sa mga opisyal ng barangay na nawawala si Neneng. Linggo pa. Kagabi, natagpuan walang buhay ang biktima sa loob ng bahay ng suspect na si Evertis Estanilio, 29 anyos, kung saan ay posibleng ginahasa po ang dalagita bago ito pinatay sa sakal. Patuloy ang pinaghanap ang suspect na mabilis tumakas matapos ang insidente. Merong amo pinagnakawan ng dalawang kasambahay. Sama natin sa balita may report si Silvestre Labay. Silvestre, i-radio ni mo ba? Manhunt operation ang inulatsan ngayon ng mga tauhan ni Police Superintendent Lemuel Obo ng Station 10 Commander ng QCPD sa agarong ikadarakip ng dalawang kasambahay matapos na pagnakawan nito ang kanilang amo na isang negosyante. Kinilala ang biktima na tumulog sa impila ng pulisya na si Miguel Del Prado, 29 anyos, residente ng Scout Lozano Street sa barangay Sigrid Heart sa lungsod ng Quezon. Samantala, ang dalawang kasambahay na pinaghahanap ng mga otoridad ay nakilalang sina Mirna Pansing Dangatan at Emelda Baklasan Vidal. Ito'y residente dyan sa Maloco Mondo Fortico, Bukidnon, kung saan sinasabi ni Del Prado na 2 araw pa lamang naninilbihan sa kanila bilang kasambahay at kagabing alas 7 nang umalis ang mag-asawang Del Prado at kanyang may bahay at nang bumalik ay laking gulat na lamang ito na matuklasang wala na ang kanilang kasambahay at wala na rin ang mga alahas at pera na umabot sa humigit kumulang 50,000 piso. Kaya't agad na tumulog sa Station 10 ng QCPD ang naturang negosyante. Sa Marambos, ano yun? Sa Manolo Portich. O yun, Manolo Bukidnon. Bukidnon. Baka kasi maloko sila eh. Although April Fool's Day today. O yun, tama ka kasama niya, Paris. Nawala ka. Sa Bukidnon. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Silvestre Labay. Tapat. IMM. DZXL Ulat Palaro. Inamin po na Division World Champion Manny Pacquiao na hindi ito masyadong sineryoso si WBO welterweight champion Timothy Bradley sa kanilang unang laban 2 taon na po nakakaraan. Sa isang pahayag, sinabi ni Filipino ring icon na hindi naging all-out ang kanyang diskarte sa ibabaw ng ring kung kaya't nawi sa controversial decision ang laban pabor sa American undefeated boxer. Kaugnay niyan, tiniyak ni Manny sa mga fans at mga kababayan na sa nilang nalalapit pong rematch ay magiging convincing na ang resulta ng laban. Bagamat tumangging mangako ng knockout, pero tiniyak po ng Pinoy fighter na ibubuhos niya ang lahat para sa karangalan. DZXL Showbiz Balita Loli Showbiz Hey Playboy. Hello everybody! Morning, Everyone! morning.
Morning, Loli. I am Lolly, thank you. You're one and only, and I have a lolly for you. Nagkapati na ang dating mag-best friend na sina Maha Salvador at Kim Chu. Matapos ang kanilang hindi pagpapansinan at naging hidwaan nung nakaraang taon dahil sa aktor na si Gerald Anderson Cooper. Gerald Anderson. Oo. Mula nang maghiwalay kaya sina Kim at Gerald, si Maha, naalala nyo? Siya yung tumatayong tulay ng dalawa. Pero sila yung nagkatuluyan. Sino to? Si Maha tsaka si Gerard. Kung kaya sumama ang tulay, sumama ang loob ni Kim. Sa nangyaring yun. Alam mo, mga ganun, mga bridge ka. Tapos di ba, puso naman yun. Sa bridge na uhuhulog. Mataas, lalo pag mataas ang bridge, malalim. Nako, talagang malalim ang hulog. Pero nitong mga nakarang araw, umasa si Maha na magkabati na sila ni Kim. Kung saan nangyari na nga ang kagustuhan nito na sila ay magkaayos. Kagabi daw sa isang party. Sabi ni Eman sa Taguig, nandun siya, si Eman. Nasaksihan niya yung pagbabatian. Baka hi, hello lang yun, di ba? Bati na yun, di ba? Pwede na. Beso-beso. Oo, ayos na. Pero dahil na rin sa pagbabatian ng dalawa, marami ang natuwa sa kanilang mga fans at mga kaibigan sa network ng Kapamilya. Bukod sa pakipagbati ni Kim kay Maha, inaayos na rin daw nito ang mga hindi pagkakaunawaan sa ex-boyfriend nitong si Gerald Anderson Cooper. Okay, it's me, Loli. Bati tayo ha, always. It's Lollipop. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na siya! Baka hinahanap nyo pa si Pebe, wala na si Pebe. Nasaan ba pumunta si Pebe? Dito lang po ang si kamukha ni Kobe. Okay, ito na. Good morning. Music mo, ha? Yung paborito mo yan, di ba? Air supply pa. Yan, diba? Parang dito sa atin, vulcanizing lang katapat yan. Hindi, para sa mga mahangin yan. Ito na ang ating panghimagas. Dalian mo lang, ha? Wala tayong overtime, ha? An 8-year-old bodybuilder has become an internet sensation. 8-year-old? Thanks. Yes. 8 taong gulang lang? 8 taong gulang lang. na. Bodybuilder na. Naging sikat siya sa internet, sa Instagram, Facebook, at dahil sa kanyang six-pack. Six-pack? Six packs. Si Brandon Blake from County Kildare ng Ireland has the body of a weightlifter 3 times his age but has built his muscles through gymnastics. Gymnastics lang. After renowned fitness guru Frank Medrano shared a picture of him on his Facebook page, he received thousands of likes, comments, and shares. Yung binabasa mo, English ata yan eh. Hindi naman. Tagalog yan? Maraming ano ba to? At translate mo lang. Yan lang. Brandon, si Brandon, his father said May that Brandon ka na rin ngayon, ha? si Brandon Blake, his father said that although Brandon developed his body, he did not use weights. He only used gymnastics. Yan. At para makita nyo lahat, this is the body of Mr. 8-year-old. 8-year-old Walang Brandon taong gulang. Blake. Yeah. This is Ala, the body. Parang grade 2 pa lang. Yan. Aba. Look. Six-pack. With 6 packs. Yan. Bata pa lang yan, no? Yeah. And yan ay na-develop hindi dahil sa weights kundi dahil sa kanyang pag-gymnastics lamang. Okay. Yan Thank po you. ang ating balik panghimagas atin sa inyo ni Misterioso. Good morning. Ito. Thank you, Mr. Yoso. DZXL Ulat Trapiko. Tuloy lang tayo, dire-diretso.
Bolabay from the outside giving us the traffic report and the MOTTO mo in the Koto ngayong umaga. Ay! Kasamang Weng at Buddy, ang daloy ng trapiko dito sa kaba ng Commonwealth Avenue mula sa Pelcoa patungo naman sa bahagi ng Fairview. Banayad ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy ito. Bahagyan namang bumabagal pag dating ito sa harapan ng Sandigan Bayan hanggang Letex. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Pelcoa, banayad hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan, lalo na sa Pelcoa at pagdating sa Elliptical Road. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. MOTTO mo, boy! Ang aking MOTTO ko, hando ko yan kay Professor Eric San Juan. Nakikinig yan si Prof. Nakikinig. Eric San Juan at si Mark Daspark Balmores. Basahin niyo pala yung inilabas ngayon na artikulo ni whistleblower Eric San Juan. Oo, May maganda yun. conspiracy siyang nailabas kung ano talaga daw ang pwedeng nangyari dun sa nawawalang eroplano ng Malaysia Airlines. Yan, yung pinalabas ni article. Dapat mabasa. Tignan niyo yun sa pahayagang opinion. Oo, yan. Ni article ni Professor Biro mo? Eric San Juan. Meron daw palang replika yun na nakatago lang sa Israel. Bakit kaya andun? Ayaw daw ilabas. Oo. Malalim yan. Malalim. National security Oo. ang tinatalakay niyan. Maaring hinijack pa rin yung nawawalang eroplano, no? Pwede yan, Sige. kasamang Weng. Maaring ganun. MOTTO mo, Ang boy! aking MOTTO ko or motto, the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be filled with the heart. Para na ulit na yan. Di ba? Handog ko yan sa pinakamamahal ko. Oo, Yan, para Ang anniversary maalala nyo ngayon. niya. Sa kay love ko. Ay, Yan. Tagalogs! Tagalogs kasamang Buddy Weng, ang pinakamahusay daw o pinakamagandang bagay sa balat ng mundo o sa ibabaw ng mundo ay hindi lang nakikita at nahahawakan, bagkus dapat ito ay nararamdaman ng puso. Ayan. Galing. Alright. Thank you, bye. Thank you. Malalim. Malalim. Tama. Ayos siya. Tumatagos hanggang sa buto. Ang koto naman, yan. Listen. Ang tunay na kaibigan ay ang taong alam na alam kung paano ka sisirain. Pero, hindi niya gagawin. Naman. Diba? Siyempre naman. Maganda yung segue. Maganda yan. Segue. Oo. Tunay na Yan, kaibigan. tunay na kaibigan. Yan, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya yung baho mo, maswerte ka at hindi yan ilalabas ng Oo. tunay mong kaibigan. Yun. Oh. Walang aaminin. Wala. Paggabi, magkasama ata kayo sa bar. Hindi. Hindi. Alam ni Bal yan. Alam ni Bal. Sabihin ni Bal, hindi ko alam yan. Kayo dyan. Thank you, bye. Thank you, bye. Thank you, Buddy Weng at Buddy. Kasama mo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Silvestre. Bye. Tata. RMM. 7:35 ng umaga, hatid po yan ng James 5-in-1 Coffee. Ang mga James Boy, pangkakapeng pangkalusugan ng gabang Pinoy. Kakaiba yun sa lahat. Meron yung James 5-in-1, 7-in-1, 3+1 at yung bagong-bagong James Brown Sugar. Meron dong spirulina na mayaman ho sa protein at ganoderma na nagpapababa ng blood pressure. James 5-in-1, thank you. Available sa lahat ng leading drugstores and groceries nationwide. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatak arame na ngayong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Martes, April 1, 2014. Ayos din. Kasama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambol, sa Primer Mano, Weng de la From Peña. the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak. RMN. RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Para sa mga hindi na uubos ang trabaho, sa mga tatlong